Welcome back naman mga bossing sa channel natin at magandang buhay sa atin lahat. Sa mga hindi pa nakakasubscribe ako ay hinihingi ng pabor na sana kayo ay mag-subscribe na sa channel natin dahil malakaing bagay ito. Maraming salamat mga bossing. Tara ipagpatuloy na natin ang latest chapter 831 tandang bawas 835, Zhang Yi ang pinakalamas sa mundo ng Global Freeze. Kumaway si Zhang Yi at hiniling kay Lao Tian na maghanda ng lifeboat para sa kanila. Lumapit si Lao Tian at sinabi sa tainga ni Zhang Yi, 2 lifeboat lang ang inihanda natin. Kung ibibigay natin sa kanila eh. Sumulyap si Zhang Yi sa kanya, astig na bigyan sila ng balsa, pero bibigyan mo ba talaga sila ng lifeboat? Naintindihan naman ni Lao Tian at agad nang umiti at inakay ang mga tao na hanapin ang rubber boat. Bagamat pinuna ni Zhu Yongke at ng iba pa ang ginawa ni Zhang Yi, matapos maranasan ang pagtapon sa dagat dahil sa timog ng bundok, hindi sila gaanong nahirapang tanggapin ang nangyari sa 2 pang milyon na tao. Kita mo, kahit papaano binigyan sila ni Zhang Yi ng bangka at hindi lang sila itinapon sa dagat. Ganyan ang mga tao. Kung gusto mong maglagay ng bintana sa dingding, pipigilan ka ng mga tao sa iba't ibang dahilan. Ngunit kung sasabihin mong gusto mong gibain ang pader, darating ang mga tao at sasabihin sa iyo sa paraang kompromiso, bakit hindi magbukas ng bintana? Matapos dalhin ni Lao Tian ang rubber boat, ang 2 taong niyon ay umiyak saglit. Ngunit ang mga mata ni Zhang Yi ay napakalamig at wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng 2 taong ito. Ay hindi. Sa prinsipyo, wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng karamihan sa mga tao sa barkong ito. Dahil sa humanitarianism, nang itaboy sila, naghanda si Zhang Yi ng 3 araw na tuyong pagkain para sa kanila. Sa ganitong paraan, tumingin ang lahat kay Zhang Yi at biglang naramdaman na napakatao pa rin ang taong ito. Matapos harapin ang 3 taong ito, ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay, maghiwa-hiwalay tayong lahat. Ang mga tao sa bangka ay sunod-sunod na bumalik sa kabin na may sariling mga iniisip. Karamihan sa mga tao ay walang simpatya sa kalagayan ng ilang nyon na tao, at pinagtawanan pa nga ito. Napakatago ng mga maliliit na nyon na ito. Ni hindi ko napapansin kapag weekdays. Hey, they deserve to die. I think Zhang did the right thing. Bakit sila sumakay sa barko ng ating Huaxu Kingdom? Sa pagsasalita tungkol sa mga asong iyon, naglakas loob silang pumunta sa lupain ng kaharian ng Huaxu upang gumawa ng kasamaan, at nagalit ako sa lahat. Kung ako ay narito, ako ay nagmamadali at nakipaglaban sa kanila. Marahil ilang dayuhan lamang sa grupong Yanliu ang may ilang mga alalahanin tungkol sa bagay na ito. Bago umalis si Che Haicheng, tumakbo siya para ipahayag ang kanyang katapatan kay Zhang Yi. Zhang, i-report ko talaga sa iyo ang anumang problema sa ibaba. Please rest assured, hanggat nandito ako, hinding-hindi ako papayag na mangyari ang anumang bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Si Che Haicheng ay isang mabuting aso. Marahil ang asong ito ay hindi sapat na tapat, ngunit ganap na walang problema sa pagpapaalam sa kanya na kumagat sa kanyang mga kasama upang protektahan ang kanyang sarili. Nakangiting tinitigan siya ni Zhang Yi, inabot at marahang tinapik ang kanyang mukha. Very well, bantayan mo sila para sa akin. Pero tandaan mo, huwag kang kagatin kahit kanino. Ayoko ng gulo sa bangka. Kung hindi, ikaw ang unang taong haharapin ko. Napalunok ng laway si Che Haicheng at tumango. Zhang, maging loyal ka. Pagkaalis nilang lahat, nakita ni Zhang Yi si Zhu Yongke na nakatayo sa tabi ng rehas, nakatingin sa rubber boat na paalis na may habag. May mga milagro ba sa mundong ito? Baka meron. Ngunit kakaunti ang mag-isip na makakaligtas sila kapag nakita nila ang manipis na maliit na bangka na inaanod sa malawak na dagat ng yelo. Kumulot ang noo ni Zhu Yongke, kung hindi pa sila sumakay sa barko noong umpisa, baka buhay pa sila ngayon. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang leeg at tumawa. Miss Zhu, isang mapaglaro at malamig na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata, napakawalang muwang mo. Mula nang mapadpad siya sa isla ng Ganliu. Mamamatay ang lahat ng taong may kaugnayan kay Li Zhongyu kung hindi nila siya susundin. Ang sikreto tungkol sa pinanggalingan ng Diyos ay hindi dapat ihayag. Napagtanto ni Zhu Yongke ang isang bagay at tumingin kay Zhang Yi ng may gulat at takot. Hindi siya pinansin ni Zhang Yi at bumalik sa kabin kasama si Zhu Qier. Kung ikukumpara kay Zhu Yongke, na bata pa, si Zhu Qier ay nakatayo sa tabi ni Zhang Yi na may tahimik na ngiti. Matagal nang nakasanayan ni Zhu Qier ang lahat ng nangyayari dito. Ang bahaging ito ng grupo ng daloy ng bato.
Matagumpay na bumaba ng kabin si Che Haicheng kahit na humihinga ng maluwag. Ninakaw niya ang palabas ngayon. Sa tulong niya, natagpuan ni Zhang Yikai ang dalawang nyon na lalaki na nagtatago sa karamihan. Ano man ang mangyari, siya ang magiging mata at tenga ni Zhang Yi mula ngayon. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng espesyal na katayuan sa gitnang kabin kung saan matatagpuan ang Rockflow Group. Pagkababa niya ay bigla siyang hinawakan ng maraming tao. Chi Hainari, bakit mo inilantad si Nanoto Naoko at Sagawa Akihara? Galit na hinawakan siya ng isang miyembro ng Rockflow Group sa kwelyo, halos pumutok ang kanyang mga mata sa apoy. Anong problema nila? Gusto mong bawian sila ng pagkakataong mabuhay? Si Chi Haicheng ay mukhang walang pakialam. Hoy, taga sila ako. Hindi ba natural na galit ang mga taga sila sa mga taong yon? At kailangan mong magpasalamat na iniligtas kita. Alam ng lahat na galit si Nga Zhang sa mga taong yon. Kung hindi namin iulat ang impormasyon, masisiguro mo ba na hindi kami madadamay? Pwede ba? Sigaw ni Chi Haicheng at tinanong ang mga miyembro ng Yanliu Group. Ang tanong na ito ay nag-alinlangan sa lahat. Walang makakasiguro kung ano ang mangyayari kay Zhang Yi. Kung talagang kasali sila, hindi sila papayag. Humiwalay si Chi Haicheng sa kamay ng lalaki nang may pang-aalipusta, at saka itinuwid ang kwelyo nito. Ang kailangan mong isaalang-alang ngayon ay kung paano mamuhay ng maayos. Tumingin siya sa malaki at nakakatakot na dagat ng yelo sa labas ng bintana at sinabi sa malalim na boses. Walang makakagarantiya na mabubuhay sila hanggang sa tuluyang dumaong ang barko. Kaya, kailangan mong gawin ang lahat ng kailangan mo. Tahimik na nakamasid si Li Zhongyu sa gilid. Hindi siya gumawa ng hakbang laban kay Chi Haicheng. Matapos makinig sa mga salita ni Chi Haicheng, bumalik siya sa kanyang silid na nag-isip. Sa kanilang silid sa oras na ito, naroroon sina Zhang Weiwei, negosyanteng si Ma Wenzheng, at ilang katamtamang miyembro ng Yanliu Group. Sa sandaling pumasok si Li Zhongyu sa silid, sinabi niya ng may masalimuot na kalooban. Masyadong malupit si Nga Zhang. Ngayon hindi ko alam kung ang paghingi ng tulong sa Jiangnan region ay tamang gawin. Umupo siya sa gilid ng kama na may komplikadong ekspresyon. Lumapit si Zhang Weiwei, niyakap ang kanyang likod at inaliw siya, hindi mo ito kasalanan. Kung patuloy tayong mananatili sa islang iyon, hindi tayo mabubuhay ng higit sa isang buwan. Sa oras na ito, pinagkrus ni Ma Wenzheng ang kanyang mga braso at mahinahong sinabi. Bagamat ang estilo ng taong iyon sa paggawa ng mga bagay ay medyo mas mahigpit, sa palagay ko ay hindi siya masamang tao. Narinig ng lahat sa silid na nagsalita ang espiritual na pinuno at hindi nila maiwasang itaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa kanya. Nagkibit balikat si Ma Wenzheng at pinag-aralan ang mga tao na may seryosong ekspresyon. Now is an extraordinary time. After this period of understanding, may alam din ako tungkol sa outside world. Sa katunayan, ang labas ng mundo ay mas malupit kaysa sa Yanliu Island, at ang mga tao ay kailangang magbayad ng higit pa upang mabuhay. Sa ganitong kapaligiran, ang mga taong makakaligtas ay hindi maaaring maging maawain. Sa kasabihan, sa panahon ng kaguluhan, dapat ay gumamit tayo ng mahigpit na mga patakaran. Walang problema kung mas mahigpit ang pamamahala niya. At least in terms of food supply and other living commodity. Sa pagsusuri ni Ma Wenzheng, ang lahat ay hindi napigilang tumango at nakaramdam ng higit na kalmado. Si Zhang Weiwei ay may ibang opinyon. Kumunot ang noo niya at sinabing, ngunit palagi kong iniisip na ang pagtataas ng mga personal na hinaing sa buong grupo ay medyo labis. Malaking pagkakamali ang ginawa ni Yamada Masami at tama na parusahan. Ngunit ang dalawa pang tao ay talagang inosente. Walang magawang umiling si Marvin Zheng. Pagdating sa isang avalanche, walang snowflake ang inosente. Ang lahat ay isang cycle ng sanhi at epekto, at ang paghihiganti ay hindi maiiwasan. Kahit hindi ko kaya, naintindihan ko. Napakalinaw ng kahulugan ni Ma Wenzheng. Nakakaawa ang dalawang taong iyon, ngunit hindi ang bilyon-bilyong tao na namatay sa apocalypse. Hindi ba't nakakaawa ang 10,000 libong tao ng Huaxu na sa wakas ay nakaligtas sa apocalypse at napatay ng eclipse? Sa isang magulong mundo, ang damdamin ng pakikiramay ay kailangang suportahan ng lakas. Ang kwarto kung nasaan si Baimo at ang iba pa. Karamihan sa mga nakatira sa silid na ito ay mga dayuhan, kabilang ang ilang mga dayuhan sa ibang bansa. Si Baimo ay natakot kay Zhang Yi at nawalan ng malay at dinala pabalik ng iba.
Pagkatapos niyang magising, patuloy siyang bumubulong, "Oh my God." Siya ay labis na natakot, natatakot na siya ay itapon sa dagat at maging mga bukol ng yelo tulad ni Yamada Masami. Nakakakilabot lahat. Tinakpan ni Baimo ang kanyang ulo at sinabing masakit. Si Aisenman, na natutulog sa tapat niya, ay nagmamadaling gumawa ng silence gesture sa kanya, saka tumingin sa iba at itinuro ang pinto. Biglang nagising si Baimo. Matapos ipagkanulo ni Cha Haicheng ang dalawang nyon na lalaki ng Rock Flow Group, nagdulot siya ng takot sa mga tao sa barko, lalo na ang mga dayuhang katulad nila. Kung nagpapakita ka ng hindi kasiyahan kay Zhang Yi at sa iba pang mga tripulante, malamang na isusumbong ka sa pulisya. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinadya niyang sinabi ng malakas. Tama ang ginawa ni Zhang. Sa totoo lang, galit na galit din ako sa mga taga nyon. Dapat matagal na silang namatay. Aisenman also etude, matatag kong sinusuportahan ang lahat ng desisyon ng kapitan. Sa sandaling magsalita ang dalawang taong ito, ang iba sa silid ay nagising din, at ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli ay nagsimulang magpahayag ng kanilang katapatan. Dahil ang lalaking ito na si Cha Haicheng ay maaaring nakikinig sa labas. Kahit na ang iba sa kwartong ito ay maaaring mag-ulat sa kanila. Binuksan ni Cha Haicheng ang pinto at pumasok sa oras na ito. Nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan ay puno ng pangungutya ang kanyang mukha. Hoy, kailan naging ganoon kataas ang ideological consciousness ng lahat? Sayang, isinara niya ang pinto gamit ang kanyang backhand, wala sila dito, at hindi nila marinig ang iyong sinasabi. May kalahating nakangiting ekspresyon sa kanyang mataba na mukha, at malamig niyang sinulyapan ang lahat. Lahat, mula ngayon, ako na ang magiging tagapagsalita ni Zhang. Sana ay huwag kayong magsabi ng hindi naangkop na mga salita, lalo na't huwag pag-usapan ang kanyang matanda at iba pang matatanda sa barko. Ang malamig na agos ay agad na dumaan sa katawan ng lahat, na nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga bulugod at lumiliit ng hindi namamalayan. Ang mga tao sa lower cabin na gustong umakyat ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa guarding crew. Gayunpaman, matagumpay na nag-ulat si Cha Haicheng noon, at sumang-ayon ang guarding crew na tulungan siyang ipaalam kay Zhang Yitong. Binuksan ni Zhang Yi ang pinto at tinanong ang tripulante kung ano ang nangyari. Sinabi ng crew member, iyong lalaking taga sila na gustong makita ka para sa isang bagay. Kung tutuusin mula sa kanyang hitsura, malamang na gusto kanyang sumitan at kunin ang kredito para dito. Isang sarkastikong tingin ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Zhang Yi. Ang ganitong uri ng aso ay napakahusay na kumagat sa sarili nitong mga tao. At hindi lang yon. Simula kagabi, maraming tao ang nakalusot at nagsumbong sa amin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Captain, mukhang marami silang dissatisfaction sa iyo in private. Madalas nilang sinasabihan ka ng masama sa likod mo. Do you think we should deal with it? Ang crew member ay gumawa ng pababang kilos. Sinulyapan siya ni Zhang Yi na may panghahamak sa kanyang mga mata. Kapag nagtatrabaho ako, araw-araw pinapagalitan ng mga kasamahan ko ang pinuno at sinisigawan na gusto na nilang umalis. Ngunit lumipas na ang 5 o 6 na taon, at ang parehong grupo ng mga tao ay nandoon pa rin sa kanilang mga pwesto. Kapag nakilala nila ang pinuno, sila ay masaya na parang mga anak niya. Ang mga tao ay palaging may pinakamasamang bibig sa likod ng kanilang mga likod. Maging ang iyong mga matalik na kaibigan ay magsasabi ng masama tungkol sa iyo. Hayaan mo sila. Nag-cross arms si Zhang Yi at mahinahong sinabi, I hate this kind of atmosphere. Sabihin sa kanila na huwag lumapit at istorbohin ako kung hindi naman ito isang mahalagang bagay. Ang crew member ay ibinaba ang kanyang ulo at nag-isip tungkol dito. Kung ganoon, anong big deal? Naisip ito ni Zhang Yi at hindi napigilang matawa. Sa ilalim ng premisi ng pagkakaroon ng ganap na lakas, lahat ng pag-ugali ng mga ordinaryong tao ay walang iba kundi mga biro sa kanyang mga mata. Ikaw ang magdesisyon para sa iyong sarili. Pagkatapos magsalita ni Zhang Yi, ikinaway niya ang kanyang kamay sa kanya. Napakamot ng ulo ang crew at umalis sa pinto ng kwarto ni Zhang Yi na may malabong pangunawa. Si Cha Haicheng, na nabigong mag-ulat, ay medyo nanlumo. Noong una ay naisip niya na maaari siyang umasa dito upang makuha ang tiwala ni Zhang Yi at umakyat sa antas ng kapangyarihan hakbang-hakbang sa barko, kahit man lang para maging isang may pribilehiyong tao. Napakahusay niya sa paglalaro ng trick na ito sa mga nakatataas na pinuno ng sila.
Nakakalungkot na sa pagkakataong ito, ang pinakamataas na pinuno ng Jin Feng ay hindi gustong gawin ito. Tinapos ni Zhang Yi ang masamang kalakaran na ito ng pag-uulat sa isa't isa. Hayaan ng ilang mga tao tulad nina Ma Wenzheng at Li Zhongyu na magkaroon ng magandang opinyon sa kanya. Ano man ang iyong saloobin sa mga nakaraang aksyon ni Zhang Yi, kahit papaano ay makikita sa pangyayaring ito na si Zhang Yi ay hindi isang taong mahilig makipaglaro sa kapangyarihan at puso ng mga tao. Kinabukasan ay oras na ng hapunan. Nagsuot ng sombrero si Sun Wanzi para matakpan ang kanyang mukha. Pagkatapos ng nangyari kahapon, nahihiya siyang makita kung sino man. Bagamat hindi pa niya nakakain ang mga bagay na yon, nalinlang siya ng isang matandang lalaki upang kunin ito bilang isang gamot na pampalakas, ngunit ito ay kakaiba. Pagkarating sa kantin, lumapit si Sun Wanzi at pumila, naghihintay kay Laoxi na kumuha ng kanyang pagkain. Gusto mo ng standard meal, 5 cents of rice. Nang makita ng lahat si Sun Wanzi, agad silang tumawa at sinabing, Xiao Su, narinig kong umiyak ka na naman dahil sa galit kahapon. Namutla ang mukha ni Sun Wanzi at lumitaw ang mga ugat sa kanyang mukha. Kalokohan! Ako paano ako iyak? Naghihilik ako, naghihilik. Ang isa pang crew member ay sumigaw ng malakas, Stop talking nonsense, nakita ko sa sarili kong mga mata na namumula ang ilong mo dahil sa pag-iyak. Ito panaghoy, ano ang nangyayari sa lahat, paano masasabing umiiyak? Biglang nagtawanan ang lahat sa cafeteria. Tumingin sa kanya si Xi Changming na may katuwaan, pagkatapos ay inabot at kumuha ng karaniwang pagkain at iniabot sa kanya. Ito ang iyong pagkain ngayon. Nakalimutan mo na ba? Kahapon sinabi mo na hindi papatayin ng mga may problemang pagkain ang mga tao. Kaya hiniling sa akin ng kapitan na pakainin ka ng ganitong klase ng pagkain para sa susunod na linggo. Malamang ibig sabihin ni Miss Su ang sinasabi niya at wala siyang anumang pagtutol. Saglit na natigilan si Sun Wanzi, at pagkatapos ay itinadyakan niya ang kanyang mga paa ng galit at umiyak, ngunit ang bagay na ito ay hindi para sa mga tao na makakain. Ito ay malinaw na pagkain ng baboy. Ito ay napakasarap na hindi ko ito makakain ng lahat. Itinuro ni Lao Tian ang pagkakamali sa kanyang mga salita. Mali ka. Kapag nagpapakain tayo ng mga baboy sa ating bayan, gumagamit tayo ng dekalidad na pagkain. Sino ang magpapakain ng sira? Ikaw hindi ka ba nambubuli sa iba? Isa-isang nahulog ang galit na maliliit na perlas ni Sun Wan. Ang crew ay hindi nakiramay sa kanya, ngunit tumawa. Hindi ba ito ang hiniling mo kahapon? Ikaw na mismo ang nagsabi, hindi ka makakapatay ng kahit na sino sa pamamagitan ng pagkain nito. Nang maisipan ni Sun Wanzi na kumain ng ganitong uri ng pagkain para sa susunod na linggo, hindi niya naiwasang takpan ang kanyang bibig at namutla. Pero walang nakiramay sa kanya. Lahat ay nanonood lamang ng saya at tinatrato siya bilang isang masarap na ulam na kasama ng alak. Siyempre, magpapatuloy lang ang lahat ng ganito nang wala siya. Nang makita ni Sun Wanzi na walang pumapansin sa kanya, sinigawan niya si Little Pearl at tumakbo kay Zhu Yongke para magreklamo. Ngunit sa oras na ito, labis din ang pagkabalisa ni Zhu Yongke. Umiiyak na naman doon si Tommy na ikinagalit niya at hindi siya masuyo. Dahil dito, muntik nang bumagsak si Zhu Yongke, at kung minsan ay tahimik niyang inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang leg. Baliw na talaga ako. Bakit ko ba in the first place ang pasanin na ito? Galit na iniisip niya. Sa oras na ito, hinanap siya ni Sun Wanzi at syempre hindi siya galit. Di ba ikaw na mismo ang pumili nito? Nakakagulo talaga sa sarili mo. Tiisin mo na lang, 1 linggo lang naman. Pero natatakot akong masira ang tiyan ko. Di ba sabi mo kahapon hindi ka makakapatay ng tao kung kakainin mo sila? Nagalit si Zhu Yongke at nagsalita ng marahas. Nadama ni Sun Wanzi ang labis na pagkakamali, ngunit hindi siya nangahas na makipagtalo kay Zhu Yongke. Pagkabalik sa kwarto ay nakipagsiksikan siya sa sulok at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay inihiwalay siya ng buong mundo. Pero halatang halata ang gutom sa tiyan. Kung hindi malulutas ang problemang ito, hindi siya magkakaroon ng normal na pagkain na makakain sa susunod na 7 araw. Kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito at mag-alinlangan ng ilang oras, nagpasya siyang pumunta at makipag-usap ng maayos kay Zhang Yi. Kaya't pumunta siya sa pintuan ng silid ni Zhang Yi at kumatok sa pinto ni Zhang Yi. Weh! Ako ito, Sun Wanzi. Zhang, may gusto akong pag-usapan sa'yo.
Binuksan ni Zhang Yi ang pinto at nakita si Sun Wanzi na nakatayo sa harap ng pinto na may mapupulang mata, mahigpit na nakanganga ang mga labi, at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali na magkadikit. Isang makitid na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Zhang Yi. Anong ginagawa mo dito? Si Sun Wanzi ay humikbi ng 2 beses, at ang maliliit na perlas ay nalaglag na. Kumusta Zhang? Ang pangalan ko ay Sun Wanzi, at gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Heto, una sa lahat, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa'yo sa aking inasta kahapon. Pinag-iisipan at pinagmumuni-muni ko ang pangyayari hanggang ngayon. Kapag ako ay tunay, objektibo, at malalim na naunawaan ang katotohanang sinabi mo sa akin, talagang sinisisi ko ang aking sarili, nahihiya, at napupuot sa aking sarili. Hindi ko maintindihan kung bakit ako napakamangmang at paranoid. Tinatanggap ko ang iyong pagpuna, ngunit nagbibigay din sa iyo ng isang direktang at malinaw na paliwanag, alam ko talagang ako ay mali. Habang nagsasalita siya, tinakpan niya ang kanyang bibig at bumulong, "So can you please stop giving me expired food?" Tumango si Zhang Yi na may kasiyahan. Wala nang mas mahusay kaysa sa maitama ang isang bagay. Basta alam mo na mali ka. Tinakpan ni Sun Wanzi ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at maingat na inilantad ang kanyang mga mata upang pagmasdan ang ekspresyon ni Zhang Yi. So, willing ka bang patawarin ako? Hindi ko na ba kailangang kumain ng expired na pagkain? Ngumiti si Zhang Yi. Umiling siya. Hindi. Walang kwenta ang mga luha sa akin. Mas mabuting kumain ka pa ng kaunti sa mga pagkain iyon para mas tumagal ang iyong memorya. Nag-aalalang sinabi ni Sun Wanzi, mamamatay ako. Walang baboy na kakain ng ganoong klaseng bagay. Paano kung kainin ko ito at masira ang aking katawan? Ngumiti si Zhang Yi nang may kumpiyansa. Makatitiyak ka tungkol dito, mayroon kaming pinakamahusay na mga doktor. Sun Wanzi. Sumakit ang tiyan ni Sun Wanzi ng gabing iyon at sobrang sakit. Ngunit ang problemang ito ay medyo madaling malutas. Sa zukir dito, ang ganitong uri ng menor de edad na problema ay hindi pa rin papatay ng sinuman. Ang pinakagagawin nito ay pahirapan siya. Kinasusuklaman ni Zhang Yi ang kanyang banal na karakter, kaya hiniling niya kay Zukir na gamutin ang kanyang karamdaman. Siya ay gumaling, ngunit hindi lahat sa kanya. Kailangan niyang magdusa ng kaunti. Nakangiting sinabi ni Zukir, madali itong pangasiwaan. Kung nais ng isang doktor na pahirapan ang pasyente, magkakaroon siya ng 100 paraan. Pagkasabi niyon, ibinaba niya sa kamay ang ordinaryong walang sakit na karayom at naglabas ng malaking glass needle. Kadalasan ginagamit yan sa pag-injection ng sauce. Sa madaling salita, sa susunod na yugto ng panahon, tunay na natikman ni Sun Wanzi ang ibig sabihin ng pagiging miserable. Nagpupumilit siyang manatiling buhay at wala ng paraan para makapagdulot pa siya ng gulo kay Zhang Yi. Ngunit tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, kung saan may mga tao, mayroong mga ilog at lawa at mga pagtatalo. Ang ganitong uri ng kalmado ay hindi mapanatili, at sa lalong madaling panahon ang mga tao sa ilalim ng kabin ay muling gumawa ng malaking ingay. Isang gabi pagkaraan ng ilang araw, naglakad-lakad si Zhang Yi sa kubyerta gaya ng dati at pinagmamasdan ang ibabaw ng dagat. Mag-ingat sa panganib. Biglang nagkaroon ng malakas na tunog sa kanyang mga tainga, na para bang may isang mahirap na banda ng bansa na mabangis na tumutugtog sa kabin. Sinabayan pa ito ng maingay na sigaw. Anong sitwasyon? Kumulot ang noo ni Zhang Yi, napagtanto na ang pinagmulan ng tunog ay ang living cabin sa ibabang palapag. Ang mga taong naninirahan doon ay mga expatriate at Chinese na ibinalik mula sa Yanliu Island. Ang antas ng pamumuhay ng grupong ito ng mga tao sa Jinfeng ay ang pinakamasama. Pero relative lang yan. Hindi hahayaan ni Zhang Yi na kulang sila sa pagkain at damit. Kung ikukumpara sa pagiging nasa Yanliu Island, sila ay hindi bababa sa walang katapusan na mas mahusay. Kung hindi dahil sa kahilingan ni Zhu Yongke at sa pagsasaalang-alang ni Zhang Yi sa pangangailangang pumunta sa Tianhai City upang mapunan muli ang populasyon, maaaring hindi niya naibalik ang mga taong ito. Sa sandaling ito, lumakad si Lao Tian at ilang mga tripulante mula sa control room na may mga armas sa kanilang mga kamay, nagmumura. Nakita nila si Zhang Yi nang dumaan sila sa deck. Nagmamadaling lumapit si Lao Tian para batiin si Zhang Yi, Kapitan. Nanggugulo ang mga taong nasa ibaba. Pupunta ako at titingnan. Sinulyapan ni Zhang Yi ang dagat ng yelo sa ilalim ng gabi, at tila may lihim at mapanganib na nakatago sa malalim na dagat.
Ayon sa mga gawi ng buhay sa dagat, ang mga higanteng hayop ay karaniwang nakatira sa malalim na dagat at hindi madaling dumating sa ibabaw ng dagat. Kaya hindi madaling makatagpo ng napakalaking halimaw sa dagat. Walang magawa si Zhang Yi at gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng mga taong iyon. Kaya't sinabi niya, hayaan mo akong pumunta sa tabi mo at tingnan mo. Siya, Lao Tian at iba pa ay pumunta sa ilalim na kabin upang suriin ang sitwasyon. Ang living area ay nahahati sa 3 antas. Kung gusto mong pumunta sa ilalim na kabin, kailangan mong dumaan sa gitnang kabin, na siyang lugar kung saan nakatira ang rock flow group. Sa oras na ito, ang problema ay kumalat na sa gitnang layer. Maraming residente ng lower cabin ang umakyat sa gitnang deck na may mga kaldero, kawali, at anumang bagay na maaaring gumawa ng ingay, kalabog at sigawan. Wala kaming sapat na pagkain, bigyan kami ng makakain. Paano ang mga tao sa itaas ay nakakain at nakakainom ng sobra-sobra, ngunit hindi kami nakakakuha ng sapat na kumain ng kanin? Bigyan mo kami ng pagkain, bigyan mo kami ng pagkain. Ang pinto sa gitnang palapag ay kadalasang nakalock, at hindi sila pinapayagang pumasok o lumabas ng kusa. Nang makitang lumitaw sina Zhang Yi at Lao Tian, ang mga boses ng mga taong iyon ay biglang naging tahimik. Nandoon pa rin ang pressure ni Zhang Yi at Lao Tian, hindi sila nangangahas na kumilos ng walang ingat. Ang pinakamahalagang bagay ay may mga baril si Zhang Yi at ang iba pa. Ito ay mas epektibo kaysa sa 1,000 salita. Gayunpaman, ang ilang tao sa harapan ay naglakas loob pa rin na humakbang pasulong at malakas na sinabi kay Zhang Yi. Zhang, humihingi kami ng sapat na pagkain. Nangako ka sa amin na magkakaroon kami ng sapat na makakain. Ngayon lahat ay gutom na sa gutom, hindi mo matutupad ang iyong salita. Sumigaw din ang ilang tao sa likuran niya, bakit ang mga tao sa itaas ay may maraming pagkain at isda, ngunit hindi tayo makakain ng lugaw? Hindi ito makatarungan. Gusto rin naming mabuhay at gusto naming kumain. Dahan-dahang itinaas ni Zhang Yi ang isang daliri at inilagay ito sa harap ng kanyang bibig. Hindi siya sumig. Itikom mo ang mga bibig mo. Ang nakakatakot na nakamamatay na tingin sa mga mata ni Zhang Yi ay nagtulak sa mga nangungunang lalaki sa takot. Matandang tiyan, anong nangyayari? Hindi ba sinabi ko na ang pagkain ng bawat isa ay dapat na ibigay ng regular at irasyon? Agad na sumigaw si Lao Tian sa isa sa kanyang mga nasasakupan, pumunta ka at tawagan si Laoxi dito. Tanungin mo siya kung ano ang nangyayari. Nang makita ang ugali ni Zhang Yi sa pagharap sa problema, ang mga tao sa ibaba ay tumigil sa paggawa ng gulo at tahimik na naghintay doon. Sinabi ni Zhang Yi sa kanila, huwag manatili rito sa lahat ng oras. Medyo malamig kapag umihip ang malamig na hangin. Magpalit tayo ng lugar at mag-usap ng mabuti tungkol sa isyong ito. Si Zhang Yi ay hindi kailanman nagbibigay ng labis pagdating sa pagkain, ngunit hindi rin niya ito binibitawan. Ang mga supply sa ibang mga sukat ay napakarami. Itikom mo ang mga bibig mo. Ang nakakatakot na nakamamatay na tingin sa mga mata ni Zhang Yi ay nagtulak sa mga nangungunang lalaki sa takot. Matandang tiyan, anong nangyayari? Hindi ba sinabi ko na ang pagkain ng bawat isa ay dapat na ibigay ng regular at irasyon? Agad na sumigaw si Lao Tian sa isa sa kanyang mga nasasakupan, pumunta ka at tawagan si Laoxi dito. Tanungin mo siya kung ano ang nangyayari. Nang makita ang ugali ni Zhang Yi sa pagharap sa problema, ang mga tao sa ibaba ay tumigil sa paggawa ng gulo at tahimik na naghintay doon. Sinabi ni Zhang Yi sa kanila, huwag manatili rito sa lahat ng oras. Medyo malamig kapag umihip ang malamig na hangin. Magpalit tayo ng lugar at mag-usap ng mabuti tungkol sa isyong ito. Si Zhang Yi ay hindi kailanman nagbibigay ng labis pagdating sa pagkain, ngunit hindi rin niya ito binibitawan. Ang mga supply sa ibang mga sukat ay napakarami. At ang mga refugee na ito ay nagrereklamo na wala silang sapat na pagkain. Dapat mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Dapat malaman ito ni Zhang Yi. Kung talagang ibawas ng isang tao ang kanilang pagkain, haharapin ito ni Zhang Yi ng walang kinikilingan. Ngunit kung matakaw sila at sa tingin nila ay hindi masarap ang kanilang pagkain, sinasadya nila itong itapon. O gusto lang nilang mapabuti ang kanilang pamumuhay at makakuha ng parehong pagkain tulad ng mga nasa middle at upper class cabin. Hindi sila matitiis ni Zhang Yi. Ito ang unang malakihang kaguluhan mula nang umalis sa Ganliu Island 10 araw na ang nakalipas. Direktang tinawag ni Zhang Yi ang lahat ng nasa barko sa isang silid ng bodega sa itaas na kubyerta,
kung saan ginanap ang isang pansamantalang pagpupulong sa pagsisiyasat. Wala pang 20 minuto, nandito na ang lahat maliban sa ilang crew members na nanatili sa control room. Walang ganoong karaming upuan sa silid, at karamihan sa mga tao ay nakaupo sa sahig o nakatayo sa dingding. Sumimangot si Zhu Yongke at tinanong si Zhang Yi daw, ano ang nangyari? Sinulyapan siya ni Zhang Yi at mahinahong sinabi, malalaman mo mamaya. Tinawag niya ang lalaking nanguna sa gulo. Ito ay isang mangingisda na nagngangalang Lu Dahay na pumunta sa Yanliu Island sakay ng isang bangkang pangingisda pagkatapos ng katapusan ng mundo. Mayroon din siyang 2 kapatid, ang isa ay nagngangalang Rongyi at ang isa ay nagngangalang Yugang. Ang tatlo ay kasosyo sa negosyo sa isang barko. Tumayo si Lu Dahay at buong kumpiyansa na sinabi ang katotohanang kulang ang pagkain sa ilalim ng kabin. Ang aming supply ng pagkain ay palaging kulang, at lahat ay nagugutom at busog araw-araw. Zhang, wala kaming masabi sa umpisa. Ang kabaitan mo sa pag-alis sa amin ay isa ng buhay na biyaya. Kaya't kahit wala kaming makain, kailangan na lang namin itong tiisin. Ang pinakamasamang magagawa namin ay ang gutom. Kumunot ang noo ni Zhang Yi. Ang supply ng pagkain ng bawat isa ay nirarasyon at walang mawawala. Maliban kung ang isa sa inyo ay may malaking gana, pagkatapos ay kailangan mong pagnilayan ang iyong mga dahilan. You should eat less. Kapag gutom ka, isa lang ang inaalala mo. Pero pagkatapos mong mabusog, hindi mabilang ang mga alalahanin mo. Nagmamadaling sinabi ni Lu Dahay, wala kaming gaanong makakain. Ang mga matatanda ay nakakakain lamang ng kalahating buo, at ang mga bata ay nakakakain ng 70% na buo. Bagamat may mga mangingisda sa atin na nagsisipagtrabaho at maraming pagkain, hindi maaaring magkaiba. Si Xi Changming ay hindi masaya sa oras na ito. Naglakad siya pasulong, itinuro ang ilong ni Lu Dahay at nagmura. Don't you dare criticize me. What do you mean, pwede ba kitang bawian ng pagkain? Ibinaba ni Lu Dahay ang kanyang ulo at tahimik na tinitigan sina Xi Changming at Zhang Yi. Bagamat hindi siya sumagot, maliwanag ang kahulugan. Hindi nagalit si Zhang Yi at patuloy na tumawag para magtanong. Kung ganoon, bakit bigla mo na lang naisipang manggulo? Baka patay gutom na ang mga tao. Sa oras na ito, naging hindi komportable ang mga ekspresyon ng ilang mga tripulante. Maging si Zhu Yongke, na nakaupo sa tabi ni Zhang Yi, ay tahimik na nakasimangot, na parang may mahirap sabihin. Sa kakaibang kapaligirang ito, tiyak na naunawaan ni Zhang Yi na maaaring may nangyari na hindi niya alam. Pero hindi niya maintindihan kung bakit kulang ang pagkain. Imposible para kay Xi Changming na magpigil ng pagkain dahil walang saysay na itago ito. Ang mga tripulante ay may mas masarap na pagkain kaysa doon. Matandang tiyan. Binigyan ni Zhang Yi si Lao Tian ng isang kindat, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Ang kahulugan ni Zhang Yi ay maliwanag. Ang mga bagay sa barko ay karaniwang hinahawakan ni Lao Tian. Maaaring hindi alam ni Zhang Yi ang tungkol sa mga bagay na ito, ngunit kung hindi alam ni Lao Tian ang tungkol sa mga ito ay isang pagpapabaya sa tungkulin sa kanyang bahagi. Napangiti ng awkward si Lao Tian. Zhang, iyon talaga ang nangyari. Mahusay na sinabi ni Lao Tian kay Zhang Yi at sa iba pa, at dahil dito, naiintindihan ng lahat ang mga pasikot-sikot ng usapin. Ito ay lumabas na ang problema ng kakulangan ng pagkain sa ilalim na kabin ay umiral mula pa noong una. Ang dahilan ay hindi alam, at si Lao Tian at ang iba pa ay tamad na asikasuhin ang ganitong uri ng bagay. Kung tutuusin, ang pagkain sa ibabang kabin ay isang malaking palayok ng kanin. Basta't araw-araw nilang dinadala ang balde, sila na ang bahalang kumain at uminom kung paano nila gusto. Walang problema sa mga materyales na ipinamahagi ni Zhang Yi. Talagang ibinibigay ang mga ito ayon sa dami ng bawat tao, na sapat sa teorya. Pero may nangyaring mali. Kung ganito lang, hindi ito magdaramdam sa kanila ng sama ng loob. Hindi busog pero hindi rin nagugutom. Ngunit, ito pa rin ang parehong lumang problema. Ang mga tripulante ay natural na magiging malungkot pagkatapos ng mahabang panahon sa dagat, at kakailanganin din nila ang espiritual at pisikal na kaginhawaan. Kaya naman, madalas silang bumababa para hanapin ang mga babae sa Rockflow Group o sa ilalim ng kabin at ilang lalaki. Mas kaunti ang mga tao sa grupo ng Rockflow, at mas marami ang mga babae sa ilalim ng kabin. At ang kanilang kakulangan sa pagkain ay nagbigay sa mga tripulante ng bargaining chip upang ipagpalit. Nang maglaon, naging mas madalas ang pakikipag-ugnay na ito,
at ang mga tao sa mas mababang mga kabin ay madalas na pumupunta sa itaas at gitnang mga kabin upang makita ang pagkain na kanilang kinakain. Ang mga tao ay hindi natatakot sa kadiliman, ngunit kung nakikita nila ang liwanag, ang mga pagnanasa sa kanilang mga puso ay mapupukaw. Ang mga nasa lower cabin na hindi pa nakakain ay unti-unting nalaman kung gaano karangya ang buhay ng mga nasa itaas na dalawang palapag. Nakinig ako sa ilang tao na malinaw na naglalarawan ng mga pagkain ng mga mandaragat na puno ng karne at isda. Kahit na ang mga nasa gitnang kabin sa itaas ng mga ito ay madalas naging sanhi ito ng pagkawala ng kontrol ng mga tao sa ilalim ng kabin sa kanilang mga emosyon, na kalaunan ay naging riyot ngayon. Ito ay hindi isang bagay na lumabas sa asul, ngunit ito ay isang bagay na nabubuo sa loob ng mahabang panahon. Tumingin si Lu Dahai kay Zhang Yi, ang kanyang maitim na balat ay sumasalamin sa nakakasilaw na liwanag sa ilalim ng liwanag. Zhang, hindi naman sa hindi kami marunong magpasalamat. Ayaw namin kayong kalabanin. Pero kababayan naman namin kung tutuusin. Bakit kailangan pa kaming hayaan ng mga dayuhang ito na magutom kung may sapat na silang makakain? Ang pinakamasama, makakapagtrabaho tayo kapalit ng pagkain. Tinuro niya ang mga dayuhan sa grupong Yan Liu at sinabing. Nagulat ito kay Baimo at sa iba pa. Huwag kang magsalita ng walang kapararakan, anong problema sa mga dayuhan? Kaya ko rin magtrabaho, at kaya ko ring mahalin ang Huaxu country. Pinunasan ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay, nalaman ko na ang sanhi at epekto ng bagay na ito. Ang ugat ng problema ay hindi pa rin sapat na pagkain, tama? Lahat ng nasa lower cabin ay tumango. Napatingin si Zhang Yi kay Xi Changming. Laoxi, anong nangyayari? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Xi Changming, Zhang, kahit nabigyan mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ako mangangahas na suwayin ang iyong utos at bawian sila ng pagkain. At saka, ano ang silbi ng pagkakaroon ng napakaraming pagkain para sa akin? Tumango si Zhang Yi, alam ko. Nang dumaan ang kanyang tingin kay Zhu Yongke, kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya. Ngunit kakaibang umiti si Zhang Yi. Tumayo siya sa sofa at naglakad papunta sa gitna ng bodega. In terms of food, medyo marami talaga ang food. Pero kulang pa rin ang lahat ng makakain. Ano ang dahilan? Hindi rin maintindihan ng mga lalaki. Itinaas ni Zhang Yi ang isang daliri, napakasimple ng dahilan. Ito ay isang pangunahing problema sa aritmetika. Kahit na ang mga mag-aaral sa elementarya ay naiintindihan ito. Habang nagsasalita siya, lumapit siya sa isang batang lalaki sa ibabang kabin at inabot niya ang kanyang ulo. Mga anak, bibigyan kayo ng tiyuhin ng pagsusulit. Kung ang kabuang dami ng pagkain ay nananatiling pareho, sa anong mga pangyayari ay bababa ang karaniwang dami ng pagkain na pinagsasaluhan ng bawat tao? Sumagot ang maliit na bata nang hindi nag-iisip, basta marami pang tao. Umiti si Zhang Yi at hinawakan ang kanyang ulo, napakatalino. Isa lamang ang katotohanan sa bagay na ito, at iyon ay mayroong mga stowaways sa ilalim na kabin. Nakangiting sabi ni Zhang Yi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang naging magulo ang buong bodega, at lahat ay nag-uusap. Ano, may mga stowaways? Hindi ba pwede? Sobrang higpit ng security nung mga oras na yon, paano nila pakakawalan ang mga tao? Nagmamadaling sinabi ni Lao Tian kay Zhang Yi, Zhang, mahigpit naming sinuri ang mga taong sumasakay sa barko, at walang sinuman ang magsasamantala rito. Naisip ni Zhang Yi ang mga lalaking nakita niyang gumagamit ng mga kandado ng kawit para makalusot sa barko noong panahong iyon. Ilang bansa sa Southeast Asia ay maraming tao na magaling umakyat. Ang ilan ay maaaring magtrabaho ng part-time bilang mga pirata. Karaniwan, ito ay isang hindi malamang na sitwasyon, ngunit kung ang isang tao ay kumikilos sa isang coordinated na paraan, walang nagsasabi. Ang mga mata ni Zhang Yi ay nahulog kay Zhu Yongke, na may mapanuksong ngiti sa kanyang mga mata. Ngunit ang tingin ito ay nagparamdam kay Zhu Yongke na parang nahulog siya sa isang kuweba ng yelo, at hindi niya namamalayan na tumingin sa malayo, nakaramdam ng hindi komportable sa kabuuan. Hanggang dito na lamang mga bossing, salamat sa mga sumuporta sa channel natin, salamat.